Ayan po mga kapitay, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kapita. Tila nakakabahala po itong post po ni Attorney Harry Roque po, mga kapita. Pinag-usapan po natin si Zaldico na posibleng babalik ko dito sa Pilipinas matapos pong arestuhin daw, doon po sa Prague City, sa Czech Republic po mga kapita. Yun pala, fake news daw. Sabi po ni Attorney Harry Roque po, sa kanyang post. Actually, posted po ito 4 hours ago po, sa kanyang page po mga kabida, Babasahin ko lang po, ito hong post po ni Attorney Roque, Fake news alert. Zaldi has not been arrested. No Filipino was apprehended in Prague. Bakit presidente pa ang nagkakalat? Alright? So, fake news daw yun. Okay? Mga kabida, si Harry Roque po ay nasa Vienna, Austria po ngayon, Since siya po ay nag-apply for political asylum po, mga kabida. So siguro, nag-research po itong si Attorney Roque at napag-alaman siguro niya, na, hindi totoo yun. Okay? Kasi unang-una po mga kabida, isa din sa mga questions, kung totoong nahuli po itong si Congressman Zaldico, mga kabida, kahit na pictures, okay, o di kaya mga news clippings o items, mula sa mga international sources, wala hong lumabas po, mga kabida. Okay? Ultimo yung Department of Foreign Affairs na siya yung in charge sana dito ho sa update at development po, sa pagkakadakip po kay Congressman Zaldico, mga kabida, wala ho silang inilabas po, na update ho dito. Last na update na nabasa ko po, mula sa kanila po mga kabida, ito hong Department of Foreign Affairs, yung lumabas ito hong balita, na nahuli daw ito hong si Zaldico. Pero wala pa po silang kumpirmasyon po, mga kabida, patungkol ho sa impormasyon na yon. Alright? Yun yung last na nabasa ko po na information na inilabas po ng DFA. Then, pagkatapos niyan, yun na, yung confirmation mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, na talagang nahuli ito kung si Congressman Zaldico sa Prague, doon sa border mismo mga kabida, while he was attempting, na pumasok po sa Czech Republic, po, mga kabida. Okay? And since si Presidente po yung nagpalita, parang gospel truth na po yun, mga kabida. Alright? Kasi ang dami hong sources po ang Presidente, So natural, pag ang Presidente na po ang magsalita, mga kabida, presume na po yun na totoo, Pero yun nga nabulaga lang talaga ako, nung nabasa ko po kanina, mga kabida, ito hong post po ni Attorney Harry Roque, na fake news daw yung balita na arestado ito hong si Congressman Zaldico, mga kabida. Gaano kaya totoo, mga kabida, na arestado po ito hong si Congressman Zaldico? Okay? Kasi gaya ng sinabi ko po kanina, wala ding lumabas na mga photos. Okay? Na nagpapatunay po, na talagang naaresto ito hong si Zaldico, mga kabida, sa Prague City, po. Okay? Yung Prague City pala, ito yung pinakamalaking syudad po, ng Czech Republic. At ito yung capital din, ng Czech Republic po, mga kabida. Alright? Ang tanong kasi, bakit napunta si, anong tawag po dito? Si Zaldico, sa Prague. Pagkakalam po natin, nasa Portugal po ito, mga kabida. Palipat-lipat. Minsan, pupunta ng Japan. Alright? Tapos, pupunta po ng Singapore. Tapos, of course, Portugal, mga kabida. Kasi yun yung, kumbaga, location po, ni Zaldico, mga kabida. Batay ho sa impormasyon na binigay po, mga kabida, ni Secretary John Vic Rimulya, na nasa Portugal daw ito. At doon daw nagtatago. Okay? Mga kabida. Alright? Meron pa ngang balita na sa France, Ito kung si Zaldico, tapos yun, bigla na lang po tayong na-surprise po, mga kabida,
the other day na nahuli na raw doon po sa Prague, sa borde mismo ng Prague, ano, sa Czech Republic, ano po, mga kabida. So, dapat maglabas po ng malinaw na impormasyon ito kung Malacanang, ano, kung totoo bang nahuli ba talaga ito kung si Zaldico doon. Okay, sa Czech Republic. Kasi tayo dito sa Pilipinas, pinag-usapan na po natin yung pagbabalik po, ano, ni Zaldico. Kung totoo pong itong sinabi ni Attorney Harry Roque, mga kabida, na fake news, parang pinagtatawanan tayo dyan, ano, mga kabida. Nag-uusap po tayo patungkol sa isang tao na babalik daw dito sa Pilipinas, yun pala, hindi. Dahil fake news, ano, according to Attorney Harry Roque. So, dapat linawin po ito ng Malacanang. Okay? Linawin po ito ni Undersecretary Claire Castro, di kaya ng Department of Foreign Affairs, mga kabida. Ano? Para at least man lang, ano? Mapanatag po tayo. Kasi ang dami na pong nagnanais po, mga kabida, ano? Na makabalik po sa bansa si Zaldico, ano? Dahil marami po siyang dapat sagutin sa mga katanungan po, mga kabida, patungkol ho sa kontrobersiya na kinasasangkutan po niya, no? Mga kabida, katulad na lang po doon ho sa questionable national budgets, ano? Mula 2023, 2024, at saka 2025, mga kabida. Ito hong 2025, ito yung pinakamatindi po, ano? Mga kabida. Dahil ito yung binanggit po ni Zaldico, ano? Mga kabida, sa kanyang video, na di umano, nag-insert daw siya ng 100 billion pesos. Okay? Sa utos daw, mga kabida, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? At doon sa 100 billion pesos, 25 billion pesos po doon, ano, mga kabida, ay kickback daw, binigay daw ni Zaldico, ano, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Okay? Tsaka, itong issue po ng corruption sa flood control projects, ano, mga kabida, at yung money delivery scheme, gamit po ang mga maleta, no? Yun yung dapat linawin po ni Congressman Zaldico, ano? So kailangan ho siyang bumalik dito sa Pilipinas. Kaya nga pinag-usapan na po ito, ano, ng Senate Blue Ribbon Committee sa posibilidad po sa appearance ni Zaldico kung sakali man po babalik po dito sa Pilipinas, mga kabida. Matapos pong i-deport mula sa Czech Republic, ano? Okay? Pero dito ho sa post po ni Harry Roque, kung totoo man po ito na fake news yun, ano pa ang aantayin natin na babalik sa Pilipinas, ano, mga kabida? 'Di ba? Nakakatawa talaga, ano? Ito hong balita po, ano, na nahuli si Zaldico, yun pala fake news. Kung pagbabatayan po natin ito hong post po ni Harry Roque, ano, sa kanyang Facebook page po, mga kabida, ano po. Okay? May posibilidad na totoo ito hong sinabi ni Harry Roque, may posibilidad din, ano, na fake news ito hong post po ni Harry Roque, ano, mga kabida. Katulad na lang din dito ho sa balita na nahuli si Zaldico, ano, may posibilidad yon. At may posibilidad din, mga kabida, na fake news ito hong balitang ito, mga kabida. Kaya nga dapat mag-step in na po dito, ano, ang Malacanang o di kaya ang Department of Foreign Affairs to counter ito hong post po ni Harry Roque, mga kabida. Okay, na fake news yung balita na yon. Alright? Para at least man lang malinaw, mga kabida, na nanggaling po ang source po ni Pangulong Marcos, mga kabida, sa genuine, ano, meaning totoong source na nahuli talaga, arestado ito kung si Congressman Zaldico. Kasi pag lumabas po, mga kabida, na fake news yung ulat po ni Pangulong Marcos, ano na pong mukha po na ihaharap po ito kung si Pangulong Marcos po, mga kabida, no? Sa mga Pilipino. Okay? Alam naman po natin, ang gobyerno po ngayon, critical masyado, ano, sa fake news, mga kabida. Tapos kung totoo po na mali po si Pangulong Marcos, naglabas po ng fake news, ano na po ang sasabihin po ng mga Pilipino po, ano, mga kabida, na ang gobyerno ang source po ng fake news. Magkaroon po ba yun, ano, mga kabida? So dapat linawin po ni Undersecretary Claire Castro ito hong post, mga kabida, ni Attorney Harry Roque, ano, okay? At igiit na talagang totoo po na arestado ito hong si Zaldico.
At dapat kung meron man pong ebidensya po, dapat ilabas din 'yon, ng Malacanang o ng gobyerno para patunay po makabida na talagang totoong nahuli, arestado itong si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga kabida. Okay? Para po sa inyong opinion at pananaw po, patungkol ho dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.